Okay mga kapatid, bago tayo magsimula, ano po ang mga balita ngayong araw? Top 5, impeachment trial ni Bibi Sara, Chief of Staff, pinatatawag na testigo. Ang detalye, inisyuhan ng supina ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President Chief of Staff, Zuleika Lopez para tumistigo sa Lunes, July 13. Kahalagahan, siya ang magiging isa sa mga pangunahing saksi ng House Prosecution Panel para patunayan ang Article 4 o ang akusasyon ng grave threats laban kay Bibi Sara. Magkakaalaman natin. Sige, alamin natin yan, ha? Lunes, no? Okay. Monday ulit tayo. Bagyong Inday humina pero nagpaulan dahil sa habagat. Ang detalye, bahagyang humina si Typhoon Inday, Vabi, yung international name, no? Habang nasa silangan ng Batanes, inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas, Sabado. Kahalagahan, bagamat hindi maglalandfall, pinalalakas nito ang habagat na nagdudulot ng matinding ulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Signal number 2 pa rin sa Batanes at Babuyan Island. Mabuti naman wala ata sa sa Manila. Okay, walang pasok at landslide sa Mindanao. Ang detalye, maraming lungsod at lalawigan sa bansa ang nagsuspende ng klase, samantalang bunsod ng walang tigil na ulan mula sa habagat. 7 tao ang nasawi, isang malubang. Tama, meron pa rin talaga, no? Kahit na hindi naman tumama yung bagyo. Landslide sa Malapatan, Sarangani. Number 4, Malacanang, walang naitulong si BP Sara sa administrasyon. Wow, sasabihin nyo bang may naitulong? Siyempre, hindi nyo sasabihin. Grabe yung mga balita nila, no? Galing to sa Inquirer, mayroong, ewan ko lang, baka sinamarize lang ito, no? Inquirer tsaka sa Philippine News Agency. Mamaya pupunta natin, no? Ang detalye, hayagang binuweltahan ng palasyo si BP Sara mataas nitong sabihin itigil na ang pamumulitika. Ayon kay Press Officer Claire Castro, busy si Pangulong Marcos sa pagkatrabaho habang si Duterte walang naitulong para sa pag-unlad ng bansa. Gagi ang puta. Ulitin natin, yung balita, busy si Pangulong Marcos sa pagtatrabaho. Busy? Hindi ko makita kung saan busy. Paano naging busy? May nagawa ba? Umunlad ba ang ating Pilipinas sa pagka-busy ng Pangulo nila? Talaga to si Manang Claire, ito, may tumatindi, walang naitulong para sa pag-unlad ng bansa si BP Sara. Ang galing. King-ina talaga. Wala ganun talaga, no? Pagka natabunan ka na, hindi ka na tumatanggap ng mga pwede kang itama, hindi na. Basta marami ka ng pera, wala nang problema. Di ba? Wala na, bulag na yan sa katotohanan. Kaya wala na tayong magagawa, no? Ganun talaga sila. Ang balitang yan, ito nakita ko, headline, latest Philippine News, breaking news media. Yun nga, galing sa Philippine News Agency at saka sa Inquirer.net. Pucha, matinding balita. Sabog ang pucha. Okay, dito naman po tayo. Tension sa West Philippine Sea at issue sa Batanes. Ang detalye, opisyal na binabasura ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ng ilang Chinese scholars na ang probinsya ng Batanes ay bahagi umano ng China. Tinawag itong baseless o walang basehan. Ako rin, ayoko din naman talaga na sasabihin tayo ng probinsya. Pero sa atin ngayon, sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, putya, kahit maging probinsya tayo ng Amerika, walang problema. Maging probinsya tayo ng Japan, walang problema. Kung bangagang administrasyon ngayon, mas mabuti ng probinsya tayo ng ibang bansa. Kuha nyo ang ibig kong sabihin. Pero, kung panahon tayo ni Tatay Digong o panahon tayo na maunlad ng ating bansa, kahit sinong presidente pa ang nakaupo, basta maunlad tayo, hindi tayo pwedeng maging presidente ng kahit na sino mang ibang bansa. Okay, mga kapatid, i-play na po natin na ano ang meron dito. Balitang Pinoy TV, patingin naman kami, panood naman dyan. Tao na naroroon sa press briefing na yon. Pansinin niyo po sinabi ko, hindi pa napapatunayan yung authenticity ng video na yan. Dahil hindi po siya competent, hindi niya kayang i-authenticate yung video na yan. Di ba sabi 2 weeks daw nag-training siya? Tama ba yun sa pagkakarinig ko? 2 weeks? Pero may ikaw nag-aral ka 4 years IT o 3 years?
nag-vocational ka, IT, computer technician, o kahit na ano pa mga pwedeng magpapatunay na makakapag-authenticate ka, putya siya 2 weeks lang. Correct me if I'm wrong, baka mali ako, hindi 2 weeks. Ha? Pero parang 2 weeks yung narinig ko nun eh. Okay, tuloy. Bakit? Hindi po ibig sabihin na authenticated na yan. Hindi pa po nila na-authenticate yung video na yan. Oh. So, ang video na yan ay so far, kabahagi lamang ng investigasyon niya at lumabas sa investigasyon na yung investigasyon ng di umunong expert ay palpak. Oo. Tsaka ito pa, ang sasabihin natin dyan, gusto nila ikalaha-kalahat o 1/4 lang yung i-play. Ayaw nilang i-play yung buong 2 hours. Paano? Ano kung 2 hours kung mahaba? Wala namang problema dun eh. Kaya nga hearing yan. Lahat ng mga detalye, lahat ng mga importante dapat pakinggan. Kaya nga hearing ang tagal-tagal i-hearing yan eh. Di pwede nating panoorin talaga. Yung 2 hours walang problema kung bakit na-trigger. Na-trigger din si BP Sara kung bakit niya sinabi yan at kung ano pang ibang dahilan. Kasi nga po, kung uutay-utahin mo yan, kung maliit-maliit mo, chachap-chapin mo, magiging parang may kasalanan talaga si BP Sara kung chachap-chapin mo yan, di ba? Paggagahan naman ng mga ano na yun. Tuloy tayo, no? Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright. Okay, Ay, syempre, nagpapasalamat muna ako sa... Ayun, kala ko mag-brownout na. Nagpapasalamat nga pala ako kay Ma'am Christina. Hindi ko na po sasabihin ng apelyido, baka po bawal. Ma'am Christina, maraming salamat po sa inyong handog. Kasi nga po, hindi naman ho tayo sumweldo nito sa YouTube, nitong mga nakaraan kasi nga po yung algorithm natin bumaba. Kaya nagkaroon din ako ng kahit paano tip, pwede palang ganito, no? Kasi tayo, hindi naman tayo bayaran eh. Kung ano lang po yung sinasabi natin kung may maibibigay sa YouTube bakit hindi po, di ba? Dahil nga nasira ang ating algorithm, kita nyo ang taas ng ating subscriber po, pero napakakonti na lang nang nanonood dahil sa pagkakamali ko, kagaguhan ko. Hindi po kasi nag-change ako ng name 2 times halos sa iisang buwan lang. Kaya po nagkanda leche-leche ang aking channel. Dapat tumataas yan. Kaya po sa tulong po ninyo kahit papaano po mag-a-appear sa inyo dyan ang GCash. O kaya ilagay ko na lang sa comment section, no? O kaya sa description. Mga kapatid, ilalagay ko po yung GCash natin dyan sa mga gustong sumuporta at tumulong po sa atin. Kahit pangkapi lang, maraming salamat po, no? Ma'am Christina, thank you. Okay, play na ho natin. magandang gabi po sa ating lahat. At heto po, no, patuloy po tayong humahanga dito sa defense team ni VP Sara. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon at atin pong pakikinggan ang mga magagaling at mga eksperto patungkol po dito sa mga recent na nangyayari sa impeachment trial ni VP Sara, no? At yan nga, no, unahin natin itong update patungkol kay Senator Marcoleta kung ang nangyari sa kanya sa loob ng kulungan ngayon. Okay? Meron pong breaking news patungkol sa kanya at yan po ay papanoorin natin. At pangalawa ay itong ang si Attorney Harry Roque po ay nagsalita na patungkol dito sa kanyang opinion sa nangyari sa impeachment. Okay, ano ang masasabi niya dito? Yan po ang ating pakikinggan. Pati itong si Attorney Neil Abayon, no? Nagsalita na rin at pakikinggan natin bakit magaling po itong mga defense team ng ating Vice Presidente. So yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. So bagong lahat, paki-like muna, paki-share dito sa ating video. Yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na rin para updated kayo lagi sa ating mga upcoming videos. Okay? So ayan. Simulan na natin kaagad, no? Pakinggan natin itong update patungkol po sa nangyayari kay Senator Marcoleta. Ito po, panoorin natin. This is a law that makes a criminal offense for government officials and employees to receive and for private individuals to give gifts on any occasion. Hindi pa man nadadala sa kulungan si Senator Rodante Marcoleta, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi sa mambabatas sa loob ng Philippine National Police General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa sinumang nasa gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa mga pribadong individual. Ito yung pagtanggap, pagbigay sa anumang okasyon, no, sa isang government official and or employee. Ito yung PD 46. Ito yung sinasabi ng 4th Division na nalabag ni Senator Marcoleta and Michael Defensor. Okay?
So yung dalawa po na yun, sir, na-serve na po pareho, pati Yes. kay Mike. It was already served by the sheriff ng Sandigan Bayan. Sinabi pa ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, Police Colonel John Giagi, na isumite na nila sa Sandigan Bayan kahapon ang hiningi na medical certificate kaugnay sa kondisyon ni Senator Marcoleta. There is a directive for us, no, na actually noong July 6 pa lang nag-return na kami ng warrant. This contains yung mga mugshot niya, lahat, yung fingerprint, yung certificate of detention, and so on and so forth. Now, ang kulang lang that time is yung medical certificate or medical condition ni Senator Marcoleta, which we submitted yesterday. Upon receiving yung directive from Sandigan Bayan, we immediately presented to them yung condition niya at kung sino ba ang nagbabantay. Again, it is the CIDG. Samantala, sa pinakahuling resulta ng laboratory test ni Senator Marcoleta, lumabas na mataas ang bad cholesterol ng mambabatas, habang hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon sa kanyang puso. Patuloy naman aniyang ginagamot ang mild pneumonia ng mambabatas. Ayon kay PNP-GH Internal Medicine Chief, Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, sakaling hingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor sa PNP, mas mainam aniya na huwag ihalo sa general population si Marcoleta sakaling ilipat ito ng kulungan. Kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating pantayan. 72 na po si... Kung siya ihalo dun sa karamihan. Yeah, oo, kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi ko advise na isama siya. Pasado alas 2 naman ang hapon nang dumating si Senator Robin Padilla sa PNP-GH para dalawin si Senator Marcoleta. Leia Ilagan. So ayan yan po ang pinaka-latest na update po patungkol kay Senator Marcoleta ha. Ito muna natin, ibagay muna natin yung picture dyan. Ayan, teka muna. Saan ba yung picture ni Marcoleta? Teka muna. Yan. So, yan ang pinaka-latest update kay Senator Marcoleta. Alam niyo, sa totoo lang, kawawang-kawawa si Senator, no? Kung pinaawa sa kanya kasi 72 years old na po, no? Tapos, itong ginagawa ng Bangag Administration, talagang hindi talaga maganda dahil po pinagtripan siya, power tripping sila, pinag-initan siya, kinasuhan siya ng walang basihan. Balita ko pa nga sa COMELEC, no? Binasura na ito ng COMELEC, no? Na yung kay Marcoleta ay yon, walang saksong sa COMELEC pa, walang nilabag si Senator Marcoleta. So bakit naman nila kakasuhan ng plunder? Tapos ngayon may pangalawang kaso na naman, no? Talagang pinag-initan si Marcoleta, kaya ako naawa ako Tapos yung kondisyon niya matanda na, no? Balita ko pa nga sa hospital raw nagkaroon po ng brownout doon. So syempre walang aircon, so kawawa na naman, senador pa naman ito, no? So yun po ang update ni Senator Marcoleta. Ang mensahe na lang natin ay laban lang, Senator. Nasa likod po sa inyo ang taong bayan. At alam naman ng Diyos, alam naman ng taong bayan na ginagawa mo lang yan para sa taong bayan at sa katotohanan. Okay? So stay put ka lang. There will be time of... Ayan. So yan, naputol, no? Stay put lang, no? At ika nga sabi ni Tatay Digong, there will be time for reckoning. Okay? So yan po ang update kay Senator Marcoleta, no? So punta naman tayo dito. Ito na po yung aking sinasabi sa inyo, ha. Nag-re-react na po itong si Attorney Harry Roque, no? Dito natin malalaman bakit sobrang galing po ang ating mga defense team ng Vice President. Ito po, pakinggan natin ang opinion, reaction ni Attorney Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Nasaan man kayo, magandang umaga, tanghali, gabi. Well, natapos na po ang kauna-unahang linggo ng pagtatangka ng Administrasyong Bangag at ng mga dilawan na apihin si VP Sara. Unahin niyo po ang title ko ay ang pagtatangkang apihin si VP Sara dahil alam naman natin na ating VP Sara hindi po payag na maapi. Lalaban siya sa hanggang huli dahil malinis ang konsyensya. Yung mga naririnig nyo mga chismis-chismis at di umano magre-resign si VP Sara, kalimutan nyo po yan. Wishful thinking yan ng mga kalaban dahil alam nila, hindi nila mapapatunayan ang mga paratang laban kay VP Sara at kung mapatunayan man, hindi naman impeachable yung kanilang mga mapapatunayan at hindi mapapatanggal si VP Sara sa kanyang posisyon.
Pero ninanais nila talaga sirain si VP Sara dahil nakikita nila na bumababa daw sa survey si VP Sara. Pero itong ginagawa nila ngayon, na ini-impeach siya, pilit siya pinapatanggal sa pwesto matapos na ipakulong ang kanyang ama na si Tatay Digong na pinakamamahal na presidente ng Pilipinas sa kasaysayan natin, tingin ko po yan. Yan ang dahilan para lalo pang mapalapit sa taong bayan si VP Sara. Pero pag-usapan po natin, ano nangyari itong linggong ito at ano ang aasahan pa natin matapos itong linggong ito. Well, itong linggong ito, ang pinakaunang tanong ng taong bayan, tama ba na dekorasyon itong Senate President Win Gatchalian at tama ba yung paghahalal kay Chis Escudero bilang presiding officer? Huwag po kayo magkakamali. Gaya ninyo, hanga ako sa naging pagpapatakbo ni Chis Escudero sa proceedings. Siguro nakita nyo kung bakit hindi kaya gawin yan ni Win Gatchalian o kahit na sinong hindi abogado. Totoo po ha, ang posisyon ng senador, hindi requirement ang pagiging abogado. Pero kung ikaw ay maghahangad biglang maging Senate President, dapat alam mo yung saligang batas. At yung saligang batas nagsasabi, ikaw ang dapat maging presiding officer sa impeachment trial kung ang pinapa-impeach ay ibang opisyales bukod sa presidente. At kung wala kang ganyang kakayahan, wala kang karapatan na maghangad maging Senate President. Kasi di ba, kung gusto mo yung titulo, dapat kaya mo yung responsibilidad. Eh nakita naman natin na si Win Gatchalian, perfect sa role niya ngayon bilang flower base. At salamat, nagustuhan niyo yung flower base ko na Win Gatchalian. Mahigit 8 million na po Kaya ang nga, kawawa si nakakita niya at Win Gatchalian. Hindi po pwede na ikay maghahangad na maging Senate President at maging flower base. Pero syempre, nakarating na sa hukuman, sa kataas-taasang hukuman, ang legalidad ng pagkakatalaga kay Chis Escudero bilang presiding officer. Dalawa po yung issue dyan. Unang-una, legal ba yung pagbabago ng rules of the Senate na inapruban noong June 3 nung walang quorum at sila ay nagsabi na po pwedeng maghalal ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President para mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Ang issue po dito, meron bang quorum nung panahon ng June 3 na dodosi lang ang mga senador na pumasok at bumoto para baguhin ang kanilang rules? Siyempre po, ating paninindigan ay malinaw. Ang lengguwahe ng saligang batas ay malinaw. Kinakailangan, majority of all members of each house shall comprise a quorum. At yan po ay 13 sa Senado dahil 24 ang lahat ng miyembro at ang mayorya ay 12 plus 1. At dahil wala ngang 13 na bumoto ng mga panahon na yon, walang bisa yung kanilang pag-amenda sa Senate rules na po pwede na magtalaga ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President. Dahil hanga naman tayo lahat sa naging performance so far itong linggo nito kay Chis Escudero. Patas siya at alam niyang batas, alam niyang rules of evidence, napakagaling na kanyang mga rulings. Unquestionable ang mastery niya ng rules of evidence at ng rules of court at ng rules of the Senate. Eh dapat siguro, ang gawin nila, ihalal na nila si Chis Escudero bilang isang Senate President nang wala ng issue. Dahil habang hindi nila hinahalal si Chis Escudero bilang Senate President, natural, meron nakabinbin na issue na tama ba na siya nagpe-preside dyan. Ang pangalawang issue siyempre is, kung pwede ba na magkaroon nga ng hiwalay na presiding officer. Ang tingin ko hindi po kasi nga binasa na ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano kung ano yung sinabi ng Constitutional Commissioners na siyang nagbuo nitong 1987 Constitution. Ang sabi nila, hindi na in-specify sa lengguwahe ng ating saligang batas ng Senate President ang presiding officer sa lahat ng impeachment bukod sa impeachment ng presidente dahil kapag ang presidente in-impeach, gaya na nangyari kay Erap, dalawang uupo sa Ross Room. Si Chief Justice at saka si Senate President. At nangyari na nga po sa atin yan, no? Nung panahon na umupo si Aquilino Pimentel at saka si Chief Justice Davide sa Ross Room nung in-impeach si President Estrada. So malinaw sa akin na yung nangyayari ngayon, dalawa sila nakaupo sa Ross Room, yan po ay labag sa ating saligang batas. At bagamat sasabihin natin na siguro hindi naman makaka-apekto to doon sa paghahain ng mga ebidensya ng prosecution at this stage, ang katunayan po, tama si Senator Alan Peter Cayetano, there is such a thing as procedural due process. Hindi po pwede kasi na ang Senado ay mag-amenda ng saligang batas. Ang po pwede lang nila amendahin ang kanilang sariling rules, pero kinakailangan may quorum, at ang pwede lang nila amendahin ay mga batas, pero kinakailangan katigan ng Kamara de Representante dahil ang ating Kongreso ay binubuo ng dalawang kapulungan. Yan po ang unang-unang nangyari sa ating Senado. Ang pangalawa na tingin ko pinaka-importante, yung napakasamang tinangkang gawin ni Risa Hontiveros. Siya po'y nagtanong dahil wala naman tinutumbok yung mga pagtatanong ng prosekusyon dito sa abogado na di umano ay senior agent ng NBI tungkol dun sa video ni VP Sara na di umano ay krimen ng grave threat at saka ng incitement to sedition. Mabuti po, unang linggo pa lang, lininaw na ng buong Senado, hindi lang si Alan Peter Cayetano, hindi lang si Pia Cayetano, na yung ginawa ni Risa Hontiveros ay mali. Kinakailangan igalang ang proseso. Ito ay political and legal.
Pero hindi po pwede na babaliwalain mo yung legal aspect ng proseso. Hindi po pwede na ito ay isang trial and yet ang gusto mo magtestigo ay ang abogado na ang puro sasabihin na ay conclusion of law. Kinakailangan patunayan ang mga grounds for impeachment sa pamamagitan ng facts. Ano talaga nangyari? At bakit yung mga gawain ng isang impeachable officer gaya ni Inday Sara Duterte ay dapat maging dahilan para siya tanggalin sa pwesto. Hindi po pwede na kwentong kutsero galing sa bibig lang ng abogado. Pero ako sigurado po ako, hindi inosente yung tanong na yan. Kasi si Ontiveros naman, basa lang ng basa yan. Wala yung sarili pag-iisip. So, yan po tingin ko ay kuntsabahan pa. Dahil kita niyo yung sagot ng abogado, handang-handa siya sumagot sa kanyang lecture kung bakit yung ginawa ni VP Sara ay impeachable. Ang punto po dyan, at mabuti na lang, ang presiding officer na si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano at si Pia Quintano tumayo, yan po ay konklusyon na dapat mga huwes lamang ang magdesisyon. Hindi pa nga po natatanggap ang ebidensya ng prosekusyon. Yung ebidensya ng testimonya ng NBI agent at nung video. At puntahan natin yan yung 3 punto. Ano ba napruebahan nila dito sa testimonya ng senior agent? Ang napruebahan lang po nila ay siya'y senior agent, siya'y empleyado ng NBI, siya'y tinalaga para imbestigahan itong video na di umano ay krimen na grave threat at incitement to sedition. Siya'y nag-imbestiga. Kasama sa kanyang mga ginawa bilang investigador ay nag-download ng video at nag-interview ng 5 tao na naroroon sa press briefing na yon. Pansinin niyo po ha, sinabi ko hindi pa napapatunayan yung authenticity ng video na yan. Dahil hindi po siya competent, hindi niya kayang i-authenticate yung video na yan. Bakit? Kasi meron po tayong electronic rules of evidence. At sang-ayon po sa electronic rules of evidence, bago matanggap ang video bilang ebidensya, kinakailangan i-authenticate na yan ay tugma sa pangyayari sa tunay na buhay. At anong sabi ng ating rules of evidence? Well, ang po pwede lang mag-authenticate na yan ay yung nag-record at ako po yun. Ako po ang nag-record niyan, gamit ko po ang StreamYard, pero StreamYard na ginamitan din namin ng Zoom para lahat ng gustong sumama sa press briefing ay makapasok. Ang Zoom po kasi hanggang 1,000 po pwede. Kaya ang ginawa po namin ay ako nag-broadcast through StreamYard, pinalabas ko yan sa aking Facebook at sa YouTube, pero yung mga kasapi sa press briefing ay umakyat po sa pamamagitan ng Zoom. So bukod pa ako sa akin, sino pa po pwede mag-authenticate? Well, pwede po mag-authenticate yung kahit sino na sumapi doon sa press briefing para sabihin na yung video ay talagang accurate na recording ng mga nangyayari nung gabing yon. At bukod pa dyan, nandyan yung Facebook. Now, para naman magamit itong video nito, dapat man lang original ang ginamit nila. Ang original pwedeng manggaling sa Facebook, ang original pwedeng manggaling sa akin, ang original pwedeng manggaling doon sa mga tao na nag-download on the day it actually happened. Pero hindi po pwedeng ginawa niya na humanap na lang siya ng nasa Facebook na sa open source at dinownload. Hindi po yan original. Hindi po yan ganyan ang paggamit ng electronic evidence. Kinakailangan yung galing sa akin po o doon sa Facebook ang nanggaling na original o di naman kaya yung mga sumapi dyan sa event na yan. So sa ngayon po, wala pa silang napapatunayan na video. Dahil ang meron lang sila isang video na dinownload niya galing sa open source, linagay sa flash disk. Pero hindi po ibig sabihin na authenticated na yan. Hindi pa po nila na-authenticate yung video na yan. So ang video na yan ay so far kabahagi lamang ng investigasyon niya at lumabas sa investigasyon na yung investigasyon ng di umanong expert ay palpak. Bakit palpak? Di ba sinita siya ng boss niya mismo na dating Judge Santiago, dating NBI agent at sinabi, 7 punto ang kulang. Kasama na yung siyempre, yung mga affidavits na kung sino ang nag-download, kasama na kung sino kung sino yung mga nakakita, kasama na yung TSN, yung transcript ng mga di umanong pinapatunayan ng video, mga simpleng bagay na ganyan. So, anong klaseng investigador ang hindi marunong paano mag-imbestiga ng electronic evidence? At siyempre, hindi talaga siya expert dahil yung 2 weeks training niya ay hindi siya talaga sapat para maging expert. Ang kanyang degree naman ay accounting. Sabi nga ni Maharlika, yung pulboronic video ay talaga in-authenticate ng talaga merong university degree tungkol dito sa mga video-video na yan. At bukod pa dyan, ang importante, hindi naman kinakailangan ng expert witness kasi hanggang hindi na-authenticate, hindi dapat tanggapin ng hukuman. At kapag hindi yan na-authenticate, hindi magiging basihan ng kahit anong desisyon ng hukuman. At sa ngayon, dahil hindi pa siya na-authenticate, wala pa silang napapatunayan na video. So kung yung video ang kanilang katunayan dun sa mga salita na binigkas ni VP Sara, wala pa po silang ebidensya dahil hindi pa nila na-authenticate yan. And finally, ano ngayon? Sabihin natin ng mga patunayan nila na sinabi talaga ni VP Sara na kung may pumatay sa akin, may kinausap na ako para patayin din si Marcos Jr., Lisa Araneta at ang kanyang pinsan na si Tambaluslos. Ano ngayon? Sabihin na natin grave threat, krimen, incitement to sedition is krimen. Hindi po yan yung pinakaseryoso yung mga krimen. Dahil nilimitahan ng ating saligang batas para maging basihan ng impeachment ng pinakamatataas ng opisyalis natin.
Ano ngayon? Ni walang kulong yung mga ganyang mga krimen na yan. Sabihin natin nangyari. Hindi po yan impeachable dahil hindi po yan seryoso or high crimes na karapat-dapat para maging basihan ng pagtatanggal ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng ating bayan. So yan po ang nangyari ngayon. Bokya pa rin ang prosecution bukod sa napatunayan nila na meron nag-imbestiga ng video na yan, pero yung video na yan hindi pa po pwedeng tanggapin dahil hindi pa authenticated. So bali wala. Ano ngayon kung nag-imbestiga siya? Diba? At kung mapapatunayan man yung linalaman ng video, ano ngayon? Hindi naman yan high crimes, hindi yan seryosong krimen na dahilan para magkaroon ng impeachment. Pero sa nakita natin sa nakalipas na 3 araw, ano ang ating aasahan? Una-una, napakatagal po nito. Sabi ng prosecution, 66 witness. Sabi ng depensa, 30 witness. 3 araw, iisa pa lang. Aabot po ito siguro hanggang 3rd quarter ng 2027. Hindi po yan matatapos overnight. At talagang ang intensyon nila para ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na walang kasagutan ng administrasyon gaya ng flood control scam. Napansin nyo, lahat tayo nakatutok ngayon sa impeachment. Wala nang pumapansin sa flood control scam. Baka makalimutan, nakakulong na rin si Senator Marcoleta. Dahil nga, ayaw niyang pumayag na supilin yung investigasyon nang lumabas kung tama ba ang sinasabi ni Zaldico na ang Marcos Jr. ang siyang mastermind ng flood control scam. Lahat ng kabalbalan ng administrasyon, pati na yung bagong budget for 2027 na tatalakayin na soon, mababaon na naman sa limot. Itong 2027 budget, ito ay para sa budget ng 2028 na kukuha ng panggasto sa mga kandidato sa Kongreso at sa Senado. Ibig sabihin, marami na namang kababalaghan dyan. At dahil meron tayong impeachment, malilihis ang ating atensyon. Kaya nga ako, pinapangako ko sa inyo dito sa Spokes Hour, babalikan at babalikan natin ang issue ng flood control scam at saka mga kababalaghan ng budget dahil hindi po pwedeng malihis ang atensyon natin dyan. Bagamat yan ay ang intensyon nila. Pangalawa, kita nyo kalokohan ng ginawa ng mga dilawan at mga bangag? Kada araw na hearing, 25 million. Aabot siguro, hindi ako nagbibiro, ng at least 500 billion ang gastos para dito sa impeachment ito dahil nga more than 90 ang magiging testigo dyan. At sabihin na natin na bibilis ang proseso at isang araw pa pwede magkaroon ng 2 witness, 180 days pa rin yan. 25 million times 180 days, di ba bilyones din yan? Inaksaya. Imbis na gumawa ng pulisiya para magkaroon ng kasagutan sa problema ng taong bayan na siya talagang trabaho ng mga mambabatas, wala tayong solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Wala tayong solusyon sa kakulangan ng trabaho. Wala tayong solusyon sa kababaan ng sweldo. Wala tayong solusyon para sa kagutuman. At instead, ginugugol natin ang pondo ng bayan para sirain ang kalaban ng mga Marcoses sa 2028. Magaling ang bagong Pilipinas. Papayag ba kayo? Kaya nga ako sinasabi ko, tama na, sobra na taong bayan. Nung minsan, pinatalsik natin ang ama ng bangag. At tayo ay pinuri sa buong daigdig dahil ginawa natin yan sa isang mapayapang mga pamamaraan. Bakit hindi natin ulitin yon? Hindi krimen yan. In fact, si Cory Aquino, na hindi naman diniklara ng COMELEC na nanalo, ang sabi ng Korte Suprema, pag taong bayan na nagtalaga, maski walang COMELEC proclamation, yan ay sang-ayon sa saligang batas dahil lahat ng kapangyarihan nagmumula sa mga mamamayan. Papayag pa ba tayo na 180 days na puro kalokohan? Lahat naman yung mga paratang nila kay Bibi Sara, sabihin na natin, mapurebahan nila, hindi po yan seryoso para maging dahilan ng impeachment. Hindi po yan mga high crimes. Kasi yung graft and corruption nila, malinaw naman po. Napakaliit nung sinasabi nila na kurakot compared doon sa halaga ng paglilitis. Di ba? Kalokohan. Talagang ang kanilang intensyon, sirain si Inday Sara at alam naman natin na habang nakakulong si Tatay Digong at habang siya inaapi, lalo lang napamamahal si Inday Sara Duterte. Bakit hindi natapusin yan? Kung ayaw nilang tapusin ng taong bayan. Mag-period na tayo sa rehimen ng Marcos at dahil alam naman natin na ang Kongreso ngayon ang pugad ng kakurakutan at pugad ng administrasyon ng Marcos, baka kinakailangan baguhin na rin natin ang ating saligang batas. Dahil this time around, kinakailangan mapanagot ang mga Marcoses. Dahil pag hindi, baka maulit na naman ang kasaysayan gaya ng nangyayari ngayon. Nasa inyong bola, nasa inyong beat mga kababayan. Kayo ang tunay na soberenya sa isang demokrasya. Maraming salamat po sa patuloy niyong... So ayan po yung reaksyon ni Attorney Roque. So yan na, sa sobrang galing ng defense team ni VP Sara ay hindi po napatunayan ng witness ang authentication ng video. Wala eh. Walang sapat na explanation siya, na makapagpatunay na yung video na yun may karapatan siyang imbestigahan, Tapos, sabi ni Attorney Harry Roque ay instead na itong bansa natin ay
tututok sa mga panibagong budget is coming 2027, 2028, hindi na po napagtuunan ng pansin dahil nakatutok na po tayo dito sa impeachment trial ni VP Sara. So yan ang pinaka malaking